Manigong bagong taon sa inyong lahat. Ang pamagat ng kwentong aking ibabahagi ngayong araw ay ang aswang sa Barrio Dekada 70. Iilan lang ang mga nakatira sa Barrio 70 dahil sa sabi-sabi na may aswang raw na nakatira sa baryo na iyon. Kabilang sa mga nakatira doon ay ang pamilya Cruz, sina Mang Kaloy at Aling Cecilia at ang kanilang dalawang anak na sina Carlos at Sergio. Bantog na aswang raw ang kapitbahay nila, si Mang Boy. Ngunit kahit kailan hindi ito pinaniniwalaan ng pamilya Cruz dahil sa kabutihan na ipinapakita na matanda sa kanila. Isang araw, may isang grupo ng kabataan na pumunta sa bahay ni Mang Boy. Nagkataon rin na nasa bakuran si Mang Kaloy at ang dalawa niyang anak na lalaking naglilinis. "Hoy aswang, lumabas ka riyan! Iwan mo na ang baryo namin, susunugin namin tong bahay mo!" Sigaw ni Elias, isa sa mga grupo ng kabataan. "Elias, ba't ganyan ka magsalita sa matanda? Galangin mo naman siya!" sabi ni Mang Kaloy sa anak ng tendero sa baryo nila. Umalis ang grupo ng mga kabataan bago pa man makalabas si Mang Boy sa maliit niyang bahay. Kinabukasan, usap-usapan sa baryo nila na nawawala si Elias at isa sa mga kaibigan niya. "Siguro kinuha sila ng matanda kagabi. Nakakatakot talaga to lugar natin," sabi ng tendera sa maliit na tiyangge. Narinig ni Mang Kaloy ang usap-usapan ngunit pinatag ang kalooban nilang mag-asawa na walang kinalaman si Mang Boy sa pagkawala ng dalawang bata. Sina Carlos at Sergio naman ay may kaunting duda at takot na. Lumipas ang isang araw nang hindi pa rin nakikita sina Elias at ang kaibigan niya. Nagplano ang mga nakatira sa Barrio Dekada 70 na gumawa na ng aksyon. "Ano kaya kung ipagpatulog natin yung banta ni na Elias sa matanda? Baka sakaling ipakita na niya ang totoo niyang pagkatao," sabi ng isa sa mga residente doon. Nagtipon-tipon sila na madaling araw. Walang kaalam-alam ang pamilya Cruz sa plano ng mga kapitbahay nila na sunugin na bahay ni Mang Boy. Naisagawa nila ito. "Carlos, Sergio, gising! Nasusunog yung bahay ni Mang Boy. Labas na tayo at baka madama yung bahay natin!" sigaw ni Aling Cecilia habang ginigising ang dalawang anak niya. Lumabas ang pamilya at nakita nilang nag-aabang ang mga tao sa paglabas ng tinagurian nilang aswang. Subalit halos maubos na ang likuran ng parte ng bahay ni Mang Boy at walang aswang na lumabas. Ang lumabas ay isang matanda na mahinang-mahina na at halos hindi na makahinga sa usok sa nasusunog niyang bahay. Sinalubong siya ni Mang Kaloy bago pa siya bumagsak sa lupa. Hinikayat ng pamilya Cruz sa mga tao na magtulong-tulong apulahin ng apoy. Hindi makatanggi, ginawa ito ng mga taga-Barrio Dekada 70 kahit medyo labag sa kalooban nila. Pinatira ng pamilya Cruz ang matanda sa bahay nila ngunit hindi rin ito nagtagal. Labis na naapektuhan ng kalusugan niya sa mga usok na nasimhot noong araw na iyon at mahinang-mahina na siya. Maraming salamat sa hindi ninyo paghusga sa akin sa kabila ng pananaw ng lahat ng taga rito sa akin. Hindi ako aswang, sadyang ayaw ko lang napatulan ang mga sinasabi nila dahil hindi naman totoo. Inakala na lang may aswang sa baryo na to dahil paunti na ng paunti ang mga nakatira dito at akala nila ay ako yon dahil matanda na ako at nakakatakot para sa kanila. Ngunit ang totoo, ang mapanghusga ang mga tao rito ang dahilan kung bakit umalis ang ibang mga taga rito para mumuhay sa kabilang baryo. Sana'y balang araw hindi na ganito ang nakatira sa baryong mahal ko, sabi ni Mang Boy bago pumanaw. May mga aral na makukuha sa maikling kwento na ito at yun ay ang huwag manghusga ng kapwa dahil sa sabi-sabi ng iba, huwag magpadalos-dalos lalong-lalo na kung nakasalalay ang kapakanan ng isang tao at respetuhin ang matatanda.